Kapag may blessing, madali tayong umaawit ng mga salita sa Panginoon. Kapag may magandang nangyayari, madali tayong nagpapasalamat. Pero ang tunay na pagsamba, mga kapatid, ay hindi lamang nasusukat kapag maganda ang sitwasyon mo. Ang tunay na pagsamba ay kapag kaya mong sabihin, Lord, kahit hindi ko naiintindihan ang nangyayari sa buhay ko, ikaw pa rin yung Diyos ko. Lord, kahit may pinagdadaanan ako, ikaw pa rin ang karapat-dapat sa buhay ko. Lord, kahit may luha sa aking mga mata, pupurihin pa rin kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya ibigay natin ng karapat-dapat na papuri sa ating Panginoon. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoon ay dakila at tapat sa lahat, sa bawat isa sa atin. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon po, mga kapatid, babasahin natin ang sita sa Biblia. At mababasa po yan, mga kapatid. Psalms 91 verse 1. Napaka-common verse po niyan, mga kapatid. Sabi po ng Bible, He who dwells in the secret place. Sa ibang salin, mga kapatid. He who dwells in the secret place of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Sa slide po nakalagay dyan, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kapag naririnig po ninyo, mga kapatid, yung salitang protection, ano kagad yung pumapasok sa isip ninyo? Dahil sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming bagay ang nagdudulot ng takot, nagdudulot ng stress at uncertainty sa buhay. Mula po sa krimen, sakit, problema sa pamilya, hanggang sa spiritual struggle, mga kapatid. Iba-iba kagad yung pumapasok sa isip natin. Depende po, mga kapatid, sa pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya ang tanong, saan kayo kadalasang naghahanap ng security? Sa sarili ba? Sa ibang tao ba? O sa Diyos na ating pinaglilingkuran? Hallelujah! Minsan, hinahanap ng iba ang security sa sarili nilang kakayahan, pera, o plano sa buhay. May mga pagkakataon din na umaasa sila sa ibang tao, pamilya, kaibigan o relasyon. Pero akala nila makakaramdam sila ng comfort sa pagkakataong yon. Pero bilang Kristiyano, mga kapatid, nare-realize natin na ang tunay at permanenteng security ay nasa Diyos lamang. Hallelujah, hallelujah. Kapag ang buhay natin ay naka-anchor sa Diyos, kahit may bagyo sa paligid natin, may kapayapaan pa rin tayong matatanggap. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Next slide po. Sabi po dyan, what does under His protection means? Para sa inyo po, mga kapatid, sagutin nyo lang po sa isipan nyo, ano ang ibig sabihin ng under God's protection? Physical po ba yan na harm? Para iwas danger? Or kasama po yung spiritual o emotional? May experience na po ba kayo na naramdaman nyo na iningatan kayo ng Diyos? Sa biblical theology, mga kapatid, ang under God's protection ay holistic. Kasama po yung physical, spiritual, at emotional aspect. Pero hindi ito absolute, guarantee, mga kapatid, laban po sa lahat ng physical na danger sa lahat ng oras. Ito po ay pangunahin tungkol sa relasyon sa Diyos, dwelling in Him, abiding in Him, tiwala at sa Kanyang sovereign care, mga kapatid, na may eternal perspective. Oo, kasama po dyan yung physical protection, mga kapatid. Maraming talata sa Biblia ang nagpapakita na pinoprotektahan tayo ng Diyos, yung Kanyang mga anak mula sa physical na panganib, lalo na kapag nananahan siya sa kalooban ng ating pong Panginoon. Sa Psalms 91 na binasa po natin kanina, madalas na tinatawag po yung Psalms of Protection. Yan po ay puno ng larawan ng physical na kaligtasan mula sa fowler, snare, deadly pestilence, terror of the night, arrow by day, plague at stone na maaari makasakit sa mga paa. At sinasabi rin po dyan sa Psalms 91 na may anghel siyang isusugo para magbantay at aalalay sa atin. Ito, mga kapatid, ay para sa sino man lamang na nananahan po sa kanlungan ng kataas-taasang Diyos. Para sa mga nananahan sa kanlungan ng kataas-taasang Diyos. Ngunit sa New Covenant, mga kapatid, hindi ito unconditional promise. Wala pong sinasabi niya na hindi ka dadanas ng physical harm. Maaring pahintulutan ng Diyos ang suffering
O yung tinatawag na persecution para sa mas malalim na layunin. Halimbawa kung palalaguin ka ng Diyos. Halimbawa kung magkakaroon ka ng testimony sa buhay. At higit sa lahat, ang katuparan po ng kanyang plano. At maging si David, nakaranas po ng tinatawag na physical at emotional beating. Prinotektahan siya ng Diyos hanggang pumatapos yung kanyang misyon. Pag-usapan natin yung condition and assumption, mga kapatid. Sa tingin niyo po ba, automatic ba yung protection ng Diyos kahit paano tayo namumuhay? Halimbawa, Kristiyano ka pero gumagawa ka ng kasalanan, poprotektahan ka ng Diyos? May connection po ba ang obedience sa protection? So ano po yung difference ng tinatawag na claiming protection versus walking in obedience? Ang protection po ng Diyos ay hindi po automatikong ibinibigay sa lahat ng tao, mga kapatid, kundi ito'y nakasalalay sa ating relasyon sa Kanya. That's why kung ang iyong relasyon ay hindi maayos sa Panginoon, naglilingkod ka pero ayaw mo mamuhay sa kabanalan, huwag kang umasang may proteksyon na ibibigay sa iyo ang Diyos. Kaya minsan nagtatanong tayo, naglilingkod naman ako sa Panginoon, ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Ang tanong, lumalakad ka ba sa kabanalan ng Diyos? Sinusunod mo ba ang kanyang mga usos? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi pa kasi ako banal. Kung wala kang plano magpakabanal, hindi ka pwede sa langit. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon. At hindi mo pwedeng i-claim na pinoprotektahan ka ng Diyos kasi naglilingkod ako sa iyo. Sometimes tayo mga Kristiyano pumapasok sa point na tinatawag na false security. Naglalaban yung true security. Ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng false sense of security? Yung maling pananaw. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sometimes nakadepende tayo sa pera, sa control. Tayo kumokontrol ng buhay natin. May pinaglilingkuran tayo yung Diyos, mga kapatid, pero tayo yung Diyos ng buhay natin kasi tayo yung nasusunod. Yung lakas natin ginagamit natin sa walang kwentang bagay at yung connection natin sa Diyos ay hindi po maayos. So that's why bakit minsan nagtitiwala tayo sa mga bagay na yun sa halip na sa Diyos. Ang tanong po rito na malalim, bakit kaya nangyayari ito? At kapag nawala na yung mga yon, saan tayo kakapit, mga kapatid? Hallelujah. Ngayon, pag-uusapan po natin yung isang bagay na mahalaga. Yung tinatawag pong protection, mga kapatid. We protect our homes, tama po ba? Family, health, mga kapatid, finances, and future. Pero may mas malalim pong tanong, saan ka makakahanap ng tunay na security kapag may mga bagay sa buhay mo na hindi mo na kayang kontrolin? Because sometimes, mga kapatid, kahit gaano tayo kaingat, may mga problema pa rin dumarating. Hindi natin kontrolado ang bukas, mga kapatid. Hindi natin kontrolado kung ano ang mangyayari sa ibang tao o sa ating pamilya. Hindi natin kontrolado ang lahat, pati ang danger, mga kapatid. At hindi natin kontrolado yung circumstances na dumarating sa ating buhay. That's why yan sabi po ng Psalms 91, verse 1, mga kapatid, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Notice, mga kapatid, sa language na yan sa verse, hindi lang sinabi po ng verse, God can protect you. There is something deeper, mga kapatid. It says, He that dwelleth, mga kapatid, yung nananahan, mga kapatid, ang sinasabi po ng ating pong Panginoon, yung lumalakad po, mga kapatid, sa protection po ng ating Panginoon. And emphasize, mga kapatid, ay hindi lang po protection. Ang emphasis po ay sa dwelling, kung saan ka nananahan. Kaya yung title po natin ngayon ay ito, Walking Under His Protection, mga kapatid. Hallelujah. Pero bago po natin maintindihan kung paano tayo lumalakad under God's protection, kailangan muna nating maintindihan, mga kapatid, saan tayo dapat naninirahan spiritually. It begins, mga kapatid, with dwelling in God, mga kapatid. Ang sabi po ng verse, next slide, He that dwelleth, mga kapatid. Ang word pong dwelleth ay meron pong idea ng remaining, staying, mga kapatid, abiding, making a place your habitation. Ibig sabihin, hindi ito simpleng pagbisita lang. Yung pupunta ka sa church kapag may problema ka lang. Kapag may tungkulin ka lang. At kapag masayang-masaya ka lang. Pupunta ka kay Lord, ibig sabihin, siya talaga yung gusto mong puntahan. Ang picture dito, mga kapatid, ay isa pong taong naninirahan sa presensya ng Diyos.
There is a big difference between visiting God's presence and dwelling His presence, mga kapatid. May mga tao po na lumalapit lang kay Lord kapag may problema sila. Kapag may problema, Lord, help me. Kapag may sakit, Lord, heal me. Kapag may financial problem, Lord, provide. Kapag may danger, Lord, protect me. Walang masama, mga kapatid, sa paghingi ng tulong sa Diyos kapag may problema tayo. But Psalms 91, verse 1, mga kapatid, take us deeper, mga kapatid. Parang tinatanong ng verse, saan ka spiritually naninirahan? Ikaw mismo yung makakasagot niyan. Sa sarili mong kalagayan. Saan ka pupunta kapag may problema ka? Saan palaging nananatili ang puso mo? That's the deeper meaning of tinatawag pong dwelling, mga kapatid. Kung tatanungin natin yung sarili natin, lumalapit ba tayo sa Panginoon kapag may problema lang? O natututo tayong manatili sa Kanya sa araw-araw kahit wala tayong problema? Because God's protection is not an invitation for us to live carelessly. It is invitation to live closely to Him, mga kapatid. Yung malapit, yung close, yung may intimate relationship sa Panginoon, hindi lang kilala si Lord. Kasi marami tayo rito, may mga kapitbahay tayo, kilala natin. Pero wala tayong relasyon sa Kanya. Ganon din po minsan ng isang Kristiyano. Hindi dahil lang kilala mo si Lord para sabihin mong may relasyon ka na. Kailangan mong gumawa ng paraan para magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Next slide po. Sabi po dyan, in the secret place, mga kapatid. Ano ba yung secret place, mga kapatid? Kailangan po tayo maging careful sa interpretation, mga kapatid, ng salitang yan. Hindi ibig sabihin ito na may literal na secret room. Somewhere, mga kapatid, na doon ka lang protected. Ang Psalms 91 verse 1 is written sa isa pong tinatawag na salitang parang tiyang isang tula. Ginagamit ito ng imaginary tulad po ng shelter, shadow, refuge, wings, fortress, and protection. The secret place, mga kapatid, is communicates nearness to God. Sabi po dyan, in dwelling in God and intimate fellowship with God. Ito yung lugar ng puso kung saan, mga kapatid, ang security natin nasa Diyos. Yung tinatawag pong secret place ay kung saan yung mag-isa kang lumalapit sa Panginoon at kinakausap mo siya, hindi lang dahil may pagpapala ka, hindi lang dahil may problema ka, kundi yung araw-araw mayroon kang secret place na pinupuntahan. Kinakausap mo si Lord, kinukumusta ka ni Lord, at meron kayong malalim na pag-uusap at ugnayan, mga kapatid. Ito yung secret place na dapat hahanapin natin sa buhay natin. The secret place where you talk to God when nobody is watching. Hindi kailangan makita ka ng ibang tao. Doon mo sinasabi, Lord, natatakot na ako, Lord. Doon mo sinasabi na, Lord, pagod na ako, Lord. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lord, nasaan ka ba? Kailangan kita. Doon nangyayari ang tunay na spiritual strengthening, mga kapatid. Doon ka lumalakas kapag lumalapit ka na sa lugar kung saan kinakatok mo na si Lord. Lord, kailangan kita. Ito yung secret place ko para sa iyo, Lord. Next slide po. The Most High. Sabi po ng verse, the Most High. Sa Hebrew, mga kapatid, expression po yan behind Most High is Elyon. Emphasizing God is the supreme and exalted one, mga kapatid. Bakit mahalaga pong tawagin siyang Most High? Because our security ultimately depends on who God is. Now, kilala ba natin talaga kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran? Kasi minsan iniisip natin, safe ako kasi prepared ako. Safe ako kasi maingat ako. Mga kapatid, being careful is good. Safe ako kasi may pera ako. Financial protection is helpful, mga kapatid. Pero none of those things are ultimately sovereign, mga kapatid. He is the Most High na sinasabi, mga kapatid. Ibig sabihin, walang circumstances na mas mataas kaysa sa Kanya. Walang problema na mas mataas kaysa sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Walang enemy na mas mataas kaysa sa ating Diyos, mga kapatid. Walang problema o hindi katiyakan sa buhay ang mas mataas sa ating pinaglilingkuran Diyos. Walang tomorrow na outside sa knowledge and sovereignty ng ating Panginoon. Kaya kapag dwell tayo sa ating Panginoon, ang confidence natin ay hindi walang masamang mangyayari sa akin, kundi, mga kapatid, whatever happens, God remains God. And my life is ultimately in Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi po ng verse, shall abide.
Again, tingnan po natin yung connection ng word. Pag sinabi pong shall abide, ang sabi po dyan, ang taong nananahan, yung tinatamang may dwell sa secret place, naka-abide po sa under the shadow ng ating Panginoon. The idea is remaining, mga kapatid. Kapag nananatili kang naglilingkod sa Panginoon, nandun yung protection niya. Pero ang kailangan po doon ay yung katapatan ng paglilingkod. Yung katapatan, mga kapatid, ng pagsunod. Hindi yung naglilingkod ka nga pero ayaw mong sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos, mga kapatid, para sumuway sa kanyang mga salita. Nais niya tayong protektahan pero may kondisyon muna ang ating Panginoon. Manahan ka muna sa akin bago kita proteksyonan. Hallelujah, hallelujah. This challenge, temporary lang kung minsan. May mga tao pong temporary din yung faith. Kapag okay po ang buhay, praise God, hallelujah. Kapag nasagot yung prayer, thank you Lord. Kapag delayed yung answer, Lord, bakit parang wala kang ginagawa? Sabi po mga kapatid ng isang taong tapat sa Diyos, I shall remain. Kapag naiintindihan mo ang sitwasyon, you will remain. Kapag naiintindihan mo yung will ni God, you will remain, mga kapatid. Kapag open yung doors, mga kapatid, sa buhay natin, dapat you will remain, mga kapatid. Kahit nagsara na yung pintuan, dapat you will remain pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Malakas ka man o mahina, dapat you will remain under God's protection, mga kapatid. Because our relationship with God is not based entirely sa circumstances ng tao. Kahit maganda, kahit mahirap, kahit walang pakinabang sa buhay mo, maglilingkod ka sa Panginoon sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay tunay na nakikilala mo. Sabi po, under the shadow. Ano po ba yung picture ng shadow? Imagine po natin na nasa ilalim tayo na matinding sikat ng araw. Then, we find shade, mga kapatid. The shade doesn't necessarily, mga kapatid, mean na nawala na yung araw. It means may covering ka from tinatawag pong direct exposure, mga kapatid. Yung Psalms, mga kapatid, use the image of communicate God's protective, mga kapatid, sa presence niya. Pero kailangan po natin itong ma-interpret po ng maayos. Na Psalms 91 verse 1 is not saying that believers will never experience pain. Baka nagtatanong tayo, bakit nararanasan ko to, Lord? Dumarating tayo sa tinatawag na mabigat na sitwasyon. Minsan, may matindi kang anxiety. Nakakalimutan mo na hinahayaan yun ni Lord para lumapit ka sa Kanya. Minsan, kung sino-sino yung tinatawag natin, tinatanong natin, at kung sino-sino, mga kapatid, yung nilalapitan natin, pero nakalimutan nating meron tayong Diyos, mga kapatid, na ini-invite ka na every time may problema ka, lalapit ka sa akin, at sasagot ako sa iyo. Kung ganun po ang interpretation natin, mga kapatid, ginagawa po natin, mga kapatid, dapat yung kalooban po ng ating Panginoon. Hallelujah. Tandaan po natin, kahit na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo dadanas ng mga persecution sa buhay. Hindi pwedeng hindi tayo dadanas ng suffering. Kasi nais ng Diyos na marinig sa atin, God is my refuge and I am secure in Him. Even when I walk through the circumstances that I cannot control, mga kapatid, hindi mo talaga kayang kontrolin ang lahat ng bagay sapagkat may limitasyon ka na ginawa ng ating pong Panginoon. Pero yung Diyos, sa laki ng kapangyarihan ng ating Panginoon, walang imposibleng hindi kayang gawin ng Diyos para sa iyo. But you shall remain, mga kapatid, sa shadow ng ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. The Almighty. Sabi po ng verse. The Hebrew title of Almighty is Shaddai. Traditionally, translate po as Almighty. At ito po, mga kapatid, ay nagpagpakita na hindi ito, mga kapatid, nagmumula sa ating lakas. It doesn't end with our strength. It doesn't end with our ability. It doesn't end with our resources, mga kapatid. Sa Diyos na makapangyarihan po sa lahat, mga kapatid. God give us foundation of the whole message, mga kapatid. Our protection, mga kapatid, is ultimately rooted in God's character. Kaya kapag meron tayong Diyos na kinikilala, pinaglilingkuran, at meron tayong Diyos, mga kapatid, na meron tayong malalim na koneksyon, yung Panginoong Diyos natin ang kikilos sa mga bagay na hindi natin kayang harapin.
Di talaga natin lahat kayang harapin, mga kapatid. Pero dahil may relasyon ka sa Panginoon, alam ng Diyos kung sinong pinagdadaanan mo, kung sino yung kinakaharap mo, kung anong sitwasyon yung kalagayan mo. Hindi po maiksi ang pangunawa ng Diyos para sa atin. Bago pa yan dumaan sa atin, bago pa yan dumating, mga kapatid, alam na ng Diyos na paparating ka sa ganitong sitwasyon. But ang Diyos ready, mga kapatid, na ikaw ay alalayan. Basta mananatili ka lang mananahan, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po ng verse, He that dwelleth, mga kapatid, it means that our relationship with God, mga kapatid, in the secret place, that our intimacy, hallelujah, of the Most High, that our view of God who is, mga kapatid, shall abide, that's our continuance, mga kapatid, under the shadow, that our security from God, of the Almighty, that's our confidence. So, what does it mean the walk under God's protection? Ang paglakad sa Panginoon. Ang paglakad, mga kapatid, sa kalooban po ng ating Diyos. Sa buhay po natin ngayon, napakarami pong mga struggle, mga kapatid. Napakarami po nating kinakaharap sa buhay. Alam po ng ating Panginoon na dadaan tayo dyan, mga kapatid. Pero nais niya, mga kapatid, na samahan niya tayo. Hindi ito mangyayari kung hindi natin siya pakikinggan at hindi tayo lalakad sa kanyang palatuntunan. Walang magagawa sa atin ng pera. Walang magagawa sa atin ng tao. Wala tayong sariling kaunawaan kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. Minsan nagtatanong nga tayo dahil hindi natin naiintindihan. Walang maitutulong sa atin ng social media, mga kapatid. At ang connection natin sa ibang tao, tanging ang Diyos ng, mga kapatid, na makakatulong sa atin. Kaya sa panahon natin ngayon, lalo na't malapit nang bumalik ang ating Panginoon, kapag lumabas ka sa protection ng Diyos, lugi ka. Pero nais po ng ating Panginoon na mapanatili tayong lumalakad at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, lumalakad sa ilalim ng protection po ng ating Diyos. Sabi po ng tanong, mga kapatid, hallelujah. Praise God, praise God. What does it mean to walk under God's protection? Tinatanong tayo ng Panginoon kung nauunawaan ba natin, hallelujah, ang ibig sabihin nito. Bakit po mahalaga na maunawaan po natin ang ibig sabihin po niyan? Hallelujah. Sometimes iba kasi yung pangunawa natin pagdating po sa protection ng Diyos. At gusto niyang maitama po, mga kapatid, yung ating pong kaisipan kasi mahal po tayo ng Diyos. At ayaw na ayaw po ng ating Panginoon na tayo ay mapapahamak. Are you dwelling? Tinatanong ng ating Panginoon kung naninirahan ba talaga tayo sa Kanya, mga kapatid. Tanungin po natin yung sarili natin. Is God part of my everyday life? Or lumalapit lang ako kapag may kailangan ako? Kasi akala po ng iba ang Diyos ay takbuhan lang kapag may kailangan. Pero ang nais po ng ating Panginoon, even though na wala kang kailangan sa ating Panginoon, kinakailangan mong tawagin ang ating Diyos. Kinakailangan mong maglingkod at sumunod po sa ating pong Panginoon. Kinakailangan mong sundin ang kalooban po ng ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mga kaibigan, maaari pong ito yung unang araw, mga kapatid, na narinig mo ang salita ng Diyos. Maaring matagal mo na rin naririnig ang salita ng Diyos sa buhay mo. Pero natanong mo ba sa sarili mo, lumalakad nga ba talaga ako sa ilalim ng proteksyon po ng ating Panginoon? Hallelujah. Maaring may mga tao po rito, mga kapatid, na nakikitaan natin nakangiti sa kanilang mga labi, mga kapatid. Gumagawa po sila ng tahimik, naglilingkod sila sa Panginoon. Mga kapatid, hindi nila sinasabi sa mga tao ang kanilang pinagdadaanan, but deep inside, you're asking, Lord, what will happen to me? Anong mangyayari sa akin bukas? Today, mga kapatid, God is reminding us, mga kapatid. Sabi po ng verse, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. God is inviting us, mga kapatid, dwell in Him, mga kapatid. Dwell in God's protection, mga kapatid. Sabi po, dwell, mga kapatid. Stay, remain, mga kapatid. Come home to God, mga kapatid. Marahil, mga kapatid, tumatakbo ka kung saan-saan at naghahanap ng seguridad.
Maari nagtitiwala ka sa sarili mong lakas, mga kapatid. Nagtitiwala ka sa mga tao. Nagtitiwala ka sa mapagkukunan mo ng resources mo. Sinusubukan mong kontrolin ang lahat ng bagay. Ngunit ngayon, mga kapatid, tinatawag ka ng Diyos para bumalik sa ilalim ng kanyang proteksyon. Pabalik sa kanyang presensya, mga kapatid. Pabalik sa pagsuko sa ating Panginoon. At pagtitiwala po sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Hindi madali ang maglingkod sa ating Panginoon. Pero madali tayo makapaglilingkod kung lumalakad tayo sa ilalim ng kanyang proteksyon. Mga kapatid, pagkatapos po nating pag-usapan ng God's protection, kailangan nating dalhin ito mula sa ating malalim na kaisipan. Dahil po, madaling sabihin, God is my refuge. Pero ang tanong, talaga bang ang Diyos ang refuge ng buhay po natin kapag dumarating na po yung problema? Kapag may problema tayo, saan tayo unang tumatakbo, mga kapatid? Kapag may financial problem, saan tayo kumakapit? Kapag may sakit tayo, saan tayo umaasa? At kapag meron tayong bagay na hindi alam kung ano ang patutunguhan, saan tayo naghahanap ng tinatawag na security? Minsan gusto natin, mga kapatid, ng protection ng Diyos, pero ayaw nating manahan sa Diyos. Gusto natin, Lord, protect me, mga kapatid, pero ang tunay na invitation ng verse, manahan ka sa akin. When you are afraid, sabi ng ating Panginoon, lumapit ka sa akin. Kapag natatakot ka, wag mong hayaan yung takot mo, yung maging tahanan ng buhay mo, yung maging tahanan ng isip mo, sapagkat may tendency tayong mag-overthink. Pero kung nangyayari ito, may Diyos dapat tayong malalapitan at matatawagan. Sabihin natin, Lord, hindi ko alam ang nangyayari, pero ikaw yung pinagkakatiwalaan ko. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na mawawala agad yung problema natin, pero nagbabago ang taong naghahanap ng problema pag lumalapit po sa ating pong Panginoon. Hallelujah. When you are suffering, don't immediately conclude that God has left you. Kapag may suffering tayo, madali nating sabihin, nasan yung Diyos? Pero minsan kailangan nating magtanong, paano ko makikita ang Diyos habang dumadaan ako rito? Hindi lahat po ng suffering nangangahulugan po na pinababayaan tayo ng ating pong Panginoon sapagkat may mga bagay na hindi natin nauunawaan. Pero maaari pa rin po tayong manahan sa ating Panginoon kahit na hindi natin naiintindihan ang sitwasyon. Ang protection po ng Diyos ay hindi nangangahulugang hindi ka kailanman iiyak. Hindi ibig sabihin na hindi ka sasaktan, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na hindi ka nadadaan sa mahirap na season. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangang harapin ang buhay nang wala po ang ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya sabi nga po ng ating pong Panginoon, He that dwelleth in the secret place in the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ini-invite niya ang isang tao na lumapit po sa kanya upang nang sa ganun, maprotektahan niya ito, anuman ang kanyang kakaharapin sa buhay. Ang mga apostol po ng ating pong Panginoon ay dumaan po sa maraming mga pagsubok. Nakita po nila kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po nila, kung paano sila iningatan at protektahan. Tayo ngayon, mga kapatid, ay nais po ng ating Panginoon na makita po natin kung paano siya kikilos sa buhay po natin. Kaya sa mga sandali pong ito, mga kapatid, baka may nagsasabi po ditong, Lord, kailan matatapos yung pinagdadaanan ko? Lord, bakit nangyayari yung mga bagay na ito? Lord, nasaan ka? Hallelujah. Ngayong araw, mga kapatid, maaring hindi mo pa nakukuha ang lahat ng sagot. Pero, iniimbitahan ka ng Diyos na tumahan sa ilalim ng kanyang pangangalaga at nang malaman mo ang lahat kung bakit ang Diyos ay nais po tayong protektahan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. In conclusion, mga kapatid, kung nais mong sabihin sa Panginoon, Lord, I choose to dwell in you. Lord, I choose to trust you. Lord, hindi ko kailangang lumakad na hindi ka kasama. Ayaw kong mamuhay sa takot. Ito yung pagkakataon, mga kapatid, na dapat tayong lumapit po sa ating pong Panginoon. Ang pagiging abala po, mga kapatid, sa maraming bagay ay madaling maglayo sa atin sa presensya ng ating Diyos. Hindi lahat ng ginagawa natin ay masama, pero hindi lahat po, mga kapatid, ay mahalaga. Ang tanong po dyan ay kung ikaw ba ay lumalakad para sa Diyos o busy ka sa Diyos, busy ka sa mga bagay na hindi kasama ang ating Diyos. Mga kapatid, ang pag-aalala po ay hindi agad kasalanan. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, ngunit ang pagiging hadlang po rito ay ang nangigigbabaw sa puso natin, yung mga bagay inaalala natin.
Ngayong oras na ito, mga kapatid, maaari may mga tao rito na mabigat yung puso nila. Hindi mo kailangang haraping mag-isa naman ang iyong pinagdadaanan. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong kabalisahan. Kung ikaw ay napapagod na, mga kapatid, kay isip, kung pagod ka ng kontrolin ang buhay mo, lumapit ka sa ating Panginoon. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo. Hindi mo kailangang magpakita ng magandang ehemplo muna. Lumapit ka sa Diyos upang tulungan kanyang magbago. At ikaw, mga kapatid, ay palakasin ng ating Panginoon. At habang ginagawa mo yon, napapalitan po ang ating buhay ng isang buhay na may kapakinabangan sa harapan po ng ating pong Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Right now, mga kapatid, this is not just another moment in the service, mga kapatid. This is a divine invitation, mga kapatid. Some of you have been walking alone, carrying fear, anxiety, hidden struggle, mga kapatid, and silent battle. Sinusubukan nating protektahan ng ating sarili. Sinusubukan nating lutasin yung mga bagay na mag-isa na hindi kasama ang Diyos. Pero sa ikabuturan ng puso mo, alam mo, mga kapatid, na hindi ka kailanman nilayo ng Diyos na mamuhay ng walang proteksyon. Hindi ka dinisenyo ng Diyos para maglakad ng walang talukbong. Hindi kanya nilikha na magamit ang kanlungan ng Diyos na walang pakinabang. May lugar kung saan ang iyong kaluluwa ay maaaring magpahinga. And that place, hallelujah, is under His protection. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Nang makilala ko si Kristo, binago niyang lubos ang buhay ko. Nilinis niyang lahat ang aking mga gawang hindi karapat-dapat sa kanyang harapan.